simbahang ito sa bayan ng Guagua sa Pampanga talagang tinitingala. Pagpasok pa lang kasi sa bahay dalanginan, bubungad na ang naggagandahang mga painting sa kisame ng simbahan. Maihahalin tulad sa Sistine Chapel sa Roma. Pero ang isa pa raw agaw pansin sa simbahang ito, ang kanilang enggrande at matayog na altar o kung tawagin, retablo, mula sa mga salitang Latin na retro at tabula na ang ibig sabihin sa likod ng altar. Historical value po ng retablo natin is pinapaalala niya kung ano yung malalim na pananampalataya ng Betis. Ito ang itinanghal ng National Museum of the Philippines bilang isa sa ating National Cultural Treasures, ang St. James the Apostle Parish Church o mas kilala sa tawag na Betis Church. Ngayong mahal na araw, hindi na muna masisilayan ng mga bibisita sa simbahan ng kanilang retablo. 10 ng iba pang mga retablo sa iba pang mga simbahan sa Pilipinas. Tatakpan muna kasi ito ng tela na kulay violet o lila, bahagi ng tradisyon ng mga Katoliko tuwing Semana Santa. Kung ito ay mga natatakluban, alam natin na dapat tayong mag-focus sa buhay ni Jesucristo, partikular na dito sa darating na Semana Santa. Kaya bago ito matakpan, mamangha muna tayo sa kanilang ganda. Gaya na lang ng retablo ng Betis Church na may taas na 20 feet at tinatayang ginawa noon pang 16th o 17th century. Meron itong 13 panels kung saan nakadisplay ang iba't ibang mga santo. Yung pinakataas, yung may triangle representing the Holy Trinity, God the Father, then the Holy Spirit, and then the image of Our Lady, Mary Help of Christians. Tapos yung sa Saint Joseph, the patron of the Universal Church, and then Saint James the Greater, the principal patron of Betis Parish. Ang kanilang retablo nakadikit sa pader na gawa sa ninilo o inukit na hardwood, kaya hindi raw agad maaanay. Huwag na magtaka dahil ang Betis kung saan naroon ang simbahan, kilala sa industriya ng pamandukit o wood carving. Halos mahigit 40 years na akong nag-i-sculptor. Mga pamangkin ko na-inspired sa akin yung mga gustong matuto. Pamangkin ko siguro nasa mahigit 10 na sila. Ngunit ang nagpapa-espesyal daw sa kanilang altar o retablo, ang mga nakalagak ditong mga santo na ang ilan pinalamutian pa raw ng ginto. Ito po yung ating mga 22-karat gold na design. Ito po may parang mga bulaklak silang nakapaikot dito sa ating mga poste ng retablo. Ito yung mga old images na 1790. Tapos yung mga ricocco na parang mga ensaymada. Ito yung mga description ng parang mga planet sila sa universe. Dahil lantaran po ito, paano nyo na lang po siya iniingatan? Through our CCTVs, tapos yung mga malasakit ng mga church worker dito, meron tayong yearly termite disinfection ba? Hindi basta-basta may ginagalaw. Ang rangya ng isang retablo ay makikita rin sa kakayanan ng mga misyonero na atas upang pamunuan ang lugar na yon. At gayon din sa mga nakukuha nilang donasyon mula sa mga katutubo. Magastos gumawa ng retablo. Kaya hindi rin lahat ng simbahan ay nakakapagpagawa ng marangyang retablo. Isa naman marahil sa pinakamatandang retablo sa Pilipinas, ang pinaniniwalaang gawa noong pang 1617 o 353 na taon ang nakararaan, na matatagpuan sa itinuturing na oldest stone church sa Pilipinas, ang San Agustin Church sa Intramuros sa Maynila na itinayo 1607. Likha ito ng artist mula Laguna na si Juan de los Santos na dati ring sakristan ng simbahan. Magandang kalidad kasi isa siya sa mga Pilipino carver na magaling. Churchgoer din, kaya siya na din yung pinagawa. May nakalagak din ditong 22 na mga antigong santo na gawa sa kahoy. Replika na lang din daw ito ng mga imahen na ang mga original gawa pala noon sa ginto at ivory. Isa siya sa napasama na na-loot ng British during the British occupation. Ang mga images pa rin naman dyan is matatanda pa rin, mga antique.
Dati yung museum na to, wala siyang mga glass cases, walang CCTV. So easily, meron time talaga na may makukuha, may mawawala. Pero now it's more protected kasi we have a CCTV. The items are now encased in glasses. So protected siya. Pero ang retablo, nakatago na lang sa kanilang museum. Inilipat lang siya dito sa old sacristy kasi hindi na siya fit sa structure ng simbahan. Kaya nagkaroon ng commissioning ng bagong altar, which is yung ngayong nasa altar. Ang toka sa paglilinis ng mga antigong retablo sa museum, si Luella. So ang proseso nito is just to use the soft brush. Pero carefully pa rin because this is an old collection. So 5 kami maglinis. Kailangan hindi ka nagmamadali. Siguro mga 6 months namin ginagawa. Yung paglinis at saka partially may restoration na rin. Isa sa mga nangangalaga, aside sa mga Augustinian, is UNESCO and other government agencies to preserve the dignity of the retablos. Ang ginagamit na retablo ngayon ng simbahan ng San Agustin, ang kanilang retablo mayor kung saan makikita ang imahe ni San Pablo. Pero bakit nga ba imahe ni San Pablo ang nasa gitna ng retablo? Gayong kay San Agustin nakapangalan ang simbahan. Ang bahay dalanginan kasi, pinsang pinamunuan ng mga paring Agustino. Idinededicate yung church sa kanya at yung retablo. Si San Pablo is a defender of the faith and at the same time defender of the order ng mga Agustinian. Bukod sa kanilang retablo mayor, meron pa silang 8 retablo na nakadisplay sa simbahan na kung kanilang tawagin, retablo minores. Noon kasi pwedeng magsabay-sabay ang mga pari na magmisa sa kanilang mga altar. Part of that altar is merong mga retablo. Hindi na siya ginagawa kasi iisa na lang yung celebration, which is sa main altar. Yaman din kung ituring ng mga taga-barangay Santissima Trinidad sa Malolos, Bulacan ang retablo ng kanilang simbahan na dati isa lang daw maliit na kapilya hanggang dumagsa ang mga deboto nung dumami rin ang mga patotoo ng milagroso daw ang imahe ng Santissima Trinidad o Holy Trinity o yung imahe ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na centerpiece ng kanilang retablo at tinatayang mahigit 150 years na ang tanda. Marami ang dumidibisyon kasi doon sa nawawala dahil ito ang nagpakita ng maraming kahindik-hindik na mga milagro. Pagka yung may kulang sa tuition namin, sa mga pangangailangan na personal, alam mo may darating. Kaya ang himala ng Santissima Trinidad, tiwala ka lang sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Pero ang mga parokyano na pa Santissima Trinidad noong October 27, 1980, nung ang kanilang imahen ninakaw. Ang aming retablo po ay gawa sa Nara, ngunit ang gilid po nito ay gawa sa rehas na bakal. Ayon sa mga salaysay, dumaan ang kumuha mula sa gilid. Pagkatapos dito, dumiretso sa altar, nilagari ang bakal na rehas at binaluktot. Kinuha niya po ang mga imaheng pinta. Ang dating kahoy na retablo, ngayon napalitan na ng marmol. At habang hindi pa nahahanap ang ninakaw na imahen sa retablo, naglagay muna sila ng rebulto ng Santissima Trinidad o Holy Trinity na gawa sa kahoy. Wala po kaming lead o impormasyon tungkol dito, pero may mga nagsasabi po na baka nandito pa rin sa aming lugar. Ang retablo ang siyang nagpapakilala sa patronage rin ng simbahan. Nagsisilbi itong alaala or visual reminder sa mga Katoliko kung paano tayo mabubuhay ng mabuti alang-alang sa mga pinakitang magagandang gawa ng mga banal na taong ito. At gayon din, para mas mapalapit tayo kay Jesucristo. Laging si Jesus ang sentro. Ang mga banal, mga santo, sila yung mga modelo natin. Sila yung mga tularan. Si Jesus ang patunguhan. Sabi nga, mula kay Jesus, para kay Jesus, patungo sa kaluwalhatian ng langit. Ang mga retablo ng ating mga lumang-lumang simbahan, peping saksi kung paanong sa paglipas ng mga taon, mas tumibay din ang pananampalataya ng mga Pilipino. Habang ang mga taga-Malolos sa Bulacan nananalig na darating din ang araw na ang kanilang nawawalang Santissima Trinidad maibalik. Kung mayroon man po kayong impormasyon tungkol sa nawawala naming Santissima Trinidad, maaari nyo man lang po itong ipag-alam sa aming page.